Simula sa third season ay ang epic boss fight na hinintay namin ng 1 taon. Nakahanap si Dorothy ng busog at binaril ang Candlemaker, pagkatapos ay hinawakan niya ang arrow at bigla silang nasa buwan. Pagkatapos ay naging matalik silang magkaibigan at bumalik sa Earth. Ang bawat tao ay nagtatapon ng kanilang wax maliban kay Niles dahil siya ay namatay. Lumipas ang 1 linggo at inaayos ni Vic ang kamay ni Cliff, ngunit ang pag-scan ay nagpapakitang walang mali sa pisikal. Lumilitaw ang multo ng hepe at naisip niya sa lahat ng tao, malamang na gustong patayin siya ni Cliff, kaya hiniling niya kay Cliff na sunugin ang kanyang katawan para makamove on ang kanyang kaluluwa, ngunit ang pagtulong sa hepe ang huling bagay na gusto niyang gawin. Tumakbo siya para makita si Clara. Habang nasa ospital, nag-vibrate ang kamay niya. Kinulong ni Vic si Ronnie sa isang elevator at sinabi sa kanya na kung pasabugin niya ang punong tanggapan ng quorum, walang babalikan kaya binibigyan niya siya ng pagkakataong lumayo. Gusto ni Dorothy na bigyan ng pagkakataon si Jane na magpaalam sa hepe, kaya iniingatan niya ang kanyang katawan ng mga nagyelo na mga gisantes. Pababa sa underground, gumapang si Jane palabas ng balon at nahanap si Kay na nakulong sa isang hawla at pinalaya siya ng isang stuffed animal. Natuklasan niya ang natitirang bahagi ng underground na na-hypnotize na naglalaro ng mga puzzle, at si Miranda ay lumabas nang wala sa oras na inihayag ang kanyang sarili na sagisag ng puot at galit ni Kay at ginawa si Jane na katulad ng iba. Pinalaya ni Kay si Jane para makalipad siya sa tatay ni Kay at bumalik sa ibabaw kung saan nabawi niya ang kontrol mula kay Miranda na nakatali sa leeg niya at sinalo siya ni Cliff nang bumagsak siya at niyakap nila ito, o hindi. Nang gabing iyon ay umalis si Dorothy sa dani ng ambulansya kasama ang bangkay ng kanyang ama upang ilibing siya. Si Rita ay nagmonolog na nagpapahayag ng kanyang panloob na mga salungatan sa hepe at ang kanyang mukha ay nagsimulang mag-deform kaya lumabas siya sa kaliwang entablado. Nakatanggap siya ng tawag na nagsasabi sa kanya na huwag nang bumalik at nagpaalam siya kay Larry habang lumilipad ito patungo sa kalawakan. Lumipas ang 1 pang linggo at nagising si Rita sa isang alarma. Gumamit siya ng susi na iniwan ng hepe upang buksan ang isang lihim na bookshelf ngunit nabigong sagutin ang telepono sa tamang oras. Sa isang lugar sa Cloverton, isang drilling machine ang nag-drill mula sa lupa at isang babae ang lumabas mula rito upang umihi pagkatapos ay nagtanong kung saan niya mahahanap si Niles Calder. Noong 1949, nagsagawa ng pagpupulong ang Brotherhood of Evil, na binubuo ng Brain, Mala, at Brainiac, ang ibig kong sabihin ay Gargwex. Itinalaga nila si Gargwex sa isang misyon. Ang kanilang tunay na misyon ay ang hanapin at alisin si Rita Farr. Ngunit makalipas ang 42 taon ay hindi pa rin nila siya natagpuan kaya sumuko na sila. Sinubukan ni Vic na hanapin si Ronnie ngunit tumigil si Grid at naging bughaw ang lahat ng kanyang LED. Sinabihan siya ni Silas na huwag mag-alala tungkol dito kaya hindi siya nag-alala at bumaba para tulungan si Rita na naging patak. Nag-freeze si Cliff sa bakuran at iminumungkahi ni Clara na mayroon siyang Parkinson's. Ang sekretarya ay nag-book sa kanilang lahat ng bakasyon sa Codsville upang makalimutan nila ang tungkol kay Niles at maaliw ang kanilang mga ulo. Pinutok ni Cliff ang sana para mabangga niya si Gargwex at pareho nilang napagtanto na kilala nila at kinasusuklaman nila si Niles Calder. Nang gabing iyon sa isang pulong ng koponan, ang lahat ay nagdadalamhati sa pagkawala ni Niles, at inilantad ni Vic ang problema sa kamay ni Cliff bago umalis dahil gusto niyang maging isang superhero team at hindi nila ginagawa. Rita's still trying to reinvent herself. Vic wants to help Ronnie but not admit it is because he loves her. And Cliff climbed a giant poste to prove there is nothing wrong with him only to get stuck at the top and fall over. Narinig ni Brainiac ang kanilang buong pag-uusap at nakita si Rita Farr ngunit lumayo dahil tapos na siya dito. Pag-alis nila, nagsimulang mag-beep ang makina nila. Na-crash ni Gargwex ang party na nagsasabi sa kanila na tumakbo habang siya ay nazap ng isang laser. Pagkatapos ay nazap ang lahat at sinubukang tumakbo ni Rita, ngunit siya ay itinulak pabalik sa silid ng mag-isa at nazap din. Hinawakan ni Larry ang kanyang sarili sa kalawakan at bumalik sa kanyang silid sa dati niyang pagkasunog at nalaman niyang hindi bumalik ang negatibong espiritu kasama niya. Pero teka, hindi sila patay dahil nasa bangka sila. Nahimatay silang lahat kaya nakikipaglaro si Rita. Nararanasan ng lahat ang kanilang kabilang buhay kasama si Cliff na nakitang binaril ng kanyang ama ang isang Pegasus, nag-hiking si Vic kasama ang kanyang ina, at nakilala ni Jane ang lola ni Kay. Narating nilang lahat ang dulo ng kanilang kabilang buhay at nagising na wala na si Rita kaya sinubukang makatakas ni Cliff ngunit nahuli kaagad. Bumalik sa Earth,
Si Larry ay nakakuha ng isang kargamento ng kanilang mga bangkay kaya binagyan niya ang mga ito, at si Dorothy ay bumalik mula sa libing at siya ay tulad ng ano ito. Nakita ni Larry ang mukha ni Rita sa batter at agad niyang naisip na natigil siya sa purgatorio kaya ipinatawag ni Dorothy si Danny the ambulance para ipatawag ang Dead Boy Detectives, isang babae at ang kanyang dalawang ghost na kaibigan, sina Harry Potter at Timothy Chalamet. At siya rin ay tulad ng, ano ang pakikitungo sa mga bendahe. Sinimulan nilang hanapin ang koponan at nalaman na natigil sila sa Tunnel of Souls. Pagkatapos ay nagpasya silang dalhin si Larry sa kabilang buhay kaya ipinakita nila sa kanya ang isang asul na papel at hinampes ang kanyang ulo ng pala at tumakbo sa salamin. Pagkatapos ng ilang paglalakad, nahanap ni Larry ang natitirang bahagi ng koponan at ang The Shape ay nagpakita upang iligtas ang araw. Habang sumasagwan sila palayo sa bangka, sinunggaban sila ng ginang ng gagamba at nagising sila na nagpupumilit na makaalis sa kanilang mga benda. Inanunsyo ni Dorothy na aalis siya kasama ang Ghostbusters at bumaba ang misteryosong babae at nagtatanong kung may gusto ng tsaa. Nagsisimula ang episode 4 sa paggamit ni Kipling sa ulo ni Niall para ipatawag si Baphomet para may pagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit may nagpakita sa pintuan. Walang maalala ang misteryosong babae maliban sa gustong suntukin si Niles at nag-time travel siya rito. Nakilala ni Rita ang simbolo sa kanyang uniforme bilang pareho sa isa sa uniforme ni Rita kaya napunit niya ang isang dial. Sa paglipas ng araw, dahan-daang nagiging mga zombie ang team, nakita namin ang isang langaw na umakyat sa ilong ni Jane at bumahing siya ng mga uod, nagsimulang magkaroon ng mga batik sina Larry at Rita, at ang laman ni Vic ay nagsimulang matuklap. Nakahanap ng isa pang secret compartment ang misteryosong babae kaya pinanood niya ang tape na nagpapaliwanag sa Sisterhood of Dada. Nagsimula siyang sumayaw tulad ni Joaquin Phoenix sa Joker at nalaman niya na ang pangalan niya ay Laura DeMille at siya ay isang ibon na maaaring lumipad o kung ano, sa tingin niya. Nagpakita si Kipling upang ipaliwanag na ninakaw ni Darren mula sa bureau ang ulo ni Niall mula sa kanya at sa palagay niya ay ang pagbabalik nito ay ang susi sa pagpapanumbalik ng kanyang mga alaala. Dumaan sila sa isang portal at napunta sa isang kamalig kung saan si Darren ay naging isang werebot, isang werewolf bot. Sa panahon ng laban, kumakain si Jane ng ilang puwit, at bumalik sila kasama ang ulo ni Niall na nagsasabi sa kanila na maaari niyang gamutin ang kanilang pagiging zombie sa pamamagitan ng kanibalismo. Nangako si Niles na bibigyan niya si Laura ng ilang mga dokumento tungkol sa kanyang sarili kung papayag siyang iwan sila, kaya pinagpipiestahan nila ang kanyang utak at bumalik sa normal. Umorder si Cliff ng ilang random na gamot para sa kanyang Parkinson's, si Larry ay may tumor sa tiyan na sanggol, at sa isang post-credit scene isang puwit ang tumakas na naghahanap ng mga utak na makakain. Pinigilan ni Vic si Cliff na makipagkita sa mga maiinit na single sa kanyang lugar at muling naging pula ang kanyang mga LED. Binasa ni Cliff ang bote para malaman na ang kanyang gamot ay mangangailangan ng ilang buwan para magkabisa, kaya nagpasya siyang uminom ng kalahati ng bote, ano ang posibleng magkamali. Tumawag si Laura para sa isang pulong ng koponan upang ipaliwanag na ang jailbreak noong nakaraang season sa bureau ay nagpakawala ng Sisterhood of Dada. Gusto niyang makalusot ang koponan sa Sisterhood ngunit habang papunta doon, si Cliff ay sobrang taas mula sa kanyang mga gamot at sinusubukang alisin ang tumor sa leeg ni Larry, na ginulo nitong si Larry ay nagmaneho sa ilang makapal na ulap. Isa-isang tumakbo ang bawat isa sa mga miyembro ng koponan sa kanilang sarili. Napunta si Cliff sa isang kwarto kasama ang isang babaeng Hapon na nakaipit sa isang glass box. Sa ilang kadahilanan ay naiintindihan niya siya, pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng Hapon at sinubukang yakapin siya. Napansin ni Larry na dumaan si Paul, kaya hinabol niya ito ngunit tinutukan siya ng baril, buti na lang wala itong laman. Nakilala ni Vic ang isang itim na lalaki na nagbubuga ng mga kalokohan at patuloy na nagtatanong kung kilala ba talaga ni Vic kung sino siya. Gumagala si Jane sa isang matamis na tindahan kung saan nakilala niya si Shelly Byron aka The Fog mismo. Napag-alaman ni Jane na si Shelly ay bahagi ng Sisterhood of Dada, at nasa isip niya ang mga ito, na isa ring alternatibo sa underground. Gustong-gusto ni Kay dito dahil napakaraming masasarap na pagkain ang makakain. Binabalaan siya ni Shelly na ang eternal flagellation ay darating at si Hammerhead ay nagpakita upang iuwi sila. Lahat ng mga estranghero ay nagagalit kapag nalaman nilang pinadala sila ni Laura DeMille kaya ibinalik sila ni Shelly sa bus, maliban kung si Paul ay talagang totoo at hawak niya ito sa kanyang mga bisig. Pinipigilan ng underground si Jane na pumunta kay Kay dahil hindi sila masaya sa kung paano niya pinangangasiwaan ang mga bagay.
Hindi pumupunta si Rita sa episode na ito dahil hinayla siya ni Laura sa tabi at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa pelikula. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang liham ni Niles at sa tingin ni Rita ay show and tell ito kaya ibinalik niya ang dial na natanggal niya kanina at pumunta sila para ayusin ang time machine. Sa lahat ng ito ay paulit-ulit na sinasabi ni Laura sa kabila ng iniisip ni Rita na siya, hindi siya si Rita Farr. Sa desperasyong malaman kung sino siya, pinaandar ni Rita ang time machine. Napunta si Rita sa Iowa, 1917, at nakaranas ng kabuuang amnesia. Dumating ang Bureau of Normalcy upang ilayo siya. Nakita namin si Mala at ang Brain na nanonood mula sa malayo habang nag-sketch sila sa time machine. Dinala si Rita kay Laura DeMille na nag-interview sa kanya at pagkatapos niyang makitang nakahuli siya ng mug, na-classify siya bilang not a weapon at binibigyan siya ng trabaho sa mailroom. Mabilis na nalaman ni Rita na may diskriminasyon ang mga meta at kailangan nilang kumain sa magkahiwalay na silid. Isang araw, nagpasya si Laura na dalhin si Rita sa isang espesyal na lugar. Doon, ipinakita ng mga meta ang kanilang sarili bilang Sisterhood of Dada. Nakilala din niya si Malcolm na nagpapakita ng kanyang birdcage pagkatapos ay nag-film sila ng isang music video. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Rita na oras na para magbago kaya umupo sila kasama ng mga regular na tao at gumawa ng kaunting problema sa pagdating ni Laura para piyansahan sila na naging gwardya, at nangako siyang mananatili siya kasama ang sisterhood hanggang sa araw. Namamatay siya. Tinitigan ni Rita ang kanyang time machine na nagtataka kung ano ang layunin niya sa pagpunta rito. Ngunit sa huli, umibig siya at nagpas siyang manatili. Nagising si Paul at nagpatuloy sa isang rant kung paano nabigo si Larry bilang isang ama at hindi kailanman nandyan para sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Larry na hindi niya piniling lumipad sa isang larangan ng enerhiya upang sumanib sa isang alien na espiritu upang mabalat niya ang mga bendahe. Araw-araw, pagkaraang tuluyang maalis ito sa kanyang dibdib ay hiniling niya kay Paul na umalis. Hinayaan ni Jane si Kay na kontrolin ng isang beses at namili siya ng sapatos at natutong sumakay ng bisikleta, pagkatapos ay ninakaw niya ito sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa underground. Mahal ang mga camgirls at hindi mapigilan ni Cliff ang kanyang sarili, hindi siya nag-iisip ng diretso at nagsimulang magbenta ng mga gamit ng lahat sa eBay kasama ang sarili niyang mga blueprint. Naglalakad si Vic at nalaman niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang ina, na hindi lang siya naging cyborg ang paraan para mailigtas siya. Kaya, pumunta siya sa isang lab upang i-sign up ang kanyang sarili para sa sintetikong balat at pag-isipan ang tanong kung ano ang gusto niyang baguhin tungkol sa kanyang sarili. Bumalik sa bureau noong 1949, nag-recruit si Laura ng isang binata sa dibisyon ng mga armas laban sa kanyang kalooban, at kinwestiyon ni Rita ang kanyang desisyon kung saan sinabi niyang ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at tinanggihan ng imbitasyong makipagkita sa mga tripulante, ngunit pinalayas siya ni Rita. Imbitasyon. Anyways, pagkatapos ay tinutuya siya ng isang supervisor tungkol sa kanyang posisyon sa bureau at kung paano niya patuloy na pinoprotektahan ang kanyang mga kaibigang metahuman. Naglabas si Larry ng isang higanteng asol na uod at iminungkahi ni Laura sa kanya na dapat niyang sunugin ito, kaya itinapon niya ito at iniwan sa kakahuyan. Sinabi ng doktor kay Vic na kung magpapatuloy siya sa kanyang pagbabago, mawawala ang kanyang mga sandata, kaya tinawag niya si Ronnie upang tanungin kung ano ang iniisip nito, ngunit hindi mahalaga dahil pinagdadaanan niya ito. Nalaman ni Fleet na ibinenta ni Cliff ang kanyang mga gamit kaya't nililigawan niya siya kay Clara at nagawa niyang sirain ang lahat sa bahay. Natagpuan ni Jane na umiiyak si Kay sa kanyang silid dahil may nagnakaw ng bisikleta na kanyang ninakaw at nalaman na sinisimulan ni Dr. Harrison na aliko ang underground laban sa kanya. Pagkatapos ay lumilitaw ang fog sa lahat ng dako at nagdadala sa isang lugar. Unti-unting nakilala ni Laura ang lugar at nag-flashback sa mga nangyari sa nakaraan. Noong 49, nakikipagkita si Laura sa mga crew na nagpas siyang kumilos. Ang layunin ng sisterhood ay gawing mas magandang lugar ang mundo at nagpatuloy si Lloyd tungkol sa kung paano nagdusa ang mundo at kung paano sila naupo ng walang ginagawa habang ang bureau ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa metahumans. At iyon ay kapag bumagyo ang bureau sa silid at ipinagkanulo ni Laura ang kanyang mga kaibigan na minarkahan sila bilang mga sandata para sa bureau. Sinubukan ni Rita na lumaban at sinubukan ni Malcolm na kumbinsihin si Laura na huminto ngunit siya ay sumabog at namatay. Napuno ng puot si Rita at tumakas sa labasan. Sa kasalukuyan,
Ipinakita ni Rita ang kanyang sarili sa kasuotan ni Malcolm at tumitig ng gusto sa camera habang dinadala sila sa isang higanteng kulungan ng ibon. Pinapanood nila ang pagpisa ng itlog at isang kakaibang ibon ang lumabas. Pagkatapos ay binuksan ni Rita ang hawla na maaaring masimulan ang eternal flagellation at lumipad ang isang grupo ng mga ibon at lahat sila ay nawala, ngunit lumipad si Laura bago ito mangyari. Pinasok ni Rita ang Brotherhood of Evil noong 1949 at narinig ang kanilang master plan. Sumama sa kanila si Laura bilang Madam Rouge at gusto nilang gumamit ng time machine na reverse-engineered mula sa drawing na iginuhit nila 30 taon na ang nakakaraan, para maglakbay sa 2021 para nakawin ang mga imbensyon ni Niles Calder para mamuno sila sa mundo. Upang masira ang plano ni Laura, ipinangako ni Rita na ituloy si Laura hanggang sa katapusan ng panahon at ginagamit ang time machine para isagawa ang mga kaganapan na humahantong sa kanyang sarili na lumapag noong 1917 sa unang lugar. Ang bawat isa sa kanila ay dinala sa kanilang hindi malay, at ang kanilang hindi malay na sarili ay dinala sa totoong mundo. Laruan namin si Vic, kay in place of Jane, Human Cliff, and Larry is Larry. Ipinaliwanag ni Rita na ang eternal flagellation ay ipinagpalit ang lahat sa kanilang hindi malay na sarili upang sila ay makipagkasundo sa kanilang sarili at maging isang mas mabuting tao, at alisin ang kasamaan sa mundo. Sa subconscious, tumalon si Cliff sa isang portal at nahanap si Larry, pagkatapos ay tumalon sila sa isa pang spiral na bagay upang mahanap si Vic, at kinuha nila si Jane at nagmaneho sa isang bahaghari at bumalik sa Dome Manor. Sinabi ni Larry sa kanyang sarili na magmahal muli, sinasayang ni Cliff ang kanyang second chance sa kanyang anak, gusto lang ni Vic ang kakayahang gumawa ng sarili niyang mga desisyon at gawin ang gusto niyang gawin, at nagpasya si Kay na kailangan niyang lumaki at subukang mabuhay nang wala si Jane. Bumalik sa normal ang mga bagay habang umaalis ang fog at lahat sila ay bumalik sa kung saan sila orihinal. Sinabi ni Clara kay Cliff na hindi nagagana ang relasyong ito, bumalik si Larry sa kakahuyan para tingnan ang space maggot, nagising si Vic sa kanyang ama at isang bagong katawan, sinubukan ni Jane na kausapin si Kay sa underground ngunit sinabi niya sa kanya na sila. Wala na ang lahat, at hinarap ni Rita si Laura sa kakahuyan. Sa wakas ay nakaharap ni Rita si Laura ngunit siya ay naging isang ibon at lumipad bago siya maaga ni Rita. Ipinaliwanag ni Silas na ginawa niyang cyborg si Vic para hindi siya apihin ng mga puting tao, at sinabi sa kanya ni Vic na gusto lang niya ang lalaking nakatakdang maging siya. At sa underground, sinabi sa kanya ni Kay na hindi niya kailangan ng iba. Tinuruan ni Rita si Kay sa Brotherhood of Evil ngunit nagsimulang masira ang kanyang master plan dahil wala sa kanila ang may kapangyarihan. Pinipigilan ni Clara ang pagpupulong upang bigyan si Cliff ng kanyang mga gamot at gusto siyang magpabok ng appointment sa isang tunay na doktor. Ngunit napansin ni Rita na may mali tungkol dito at siguradong tama siya, habang ipinakikita ni Madam Rouge ang kanyang sarili bilang isang mamamatay tao na sanggol at nagsimulang umatake sa koponan. Sumiklab ang isang away at natalo sila sa isang sanggol, at nag-teleport siya palabas doon kasama si Cliff kaya nagpasya si Rita na kailangan nilang makuha siya pabalik. Habang papunta doon, pinasabi ni Larry kay Rita ang totoo. Ang misyon na ito ay hindi tungkol kay Cliff, ito ay tungkol kay Rita. Nakatakas siya sa isang perpektong buhay at umibig hanggang sa kinuha ni Madam Rouge ang lahat. Nagkaroon siya ng pagkakataon na baguhin ang timeline at iligtas ang koponan mula sa kamatayan, ngunit iyon ay nanganganib na mabura ang buhay niya kasama si Malcolm. Kaya't kahit na siya ay bumalik, sila ay karaniwang mga estranghero sa kanya. Natakot si Kay habang hinahanap si Jane sa underground kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at sumigaw. Sa totoong mundo ang kanyang mga hiyawan ay naging sanhi ng pagsabog ng uod at kahit papaano ay napabaliktad nito ang boss. Lumipad si Laura papuntang Florida para kumbinsihin ang Brotherhood of Evil na lumabas sa pagreretiro para patayin ang Doom Patrol. At bumalik siya kasama ang katawan ni Cliff at sinabi sa kanya ni Brain kung paano siya ang bumili ng kanyang mga blueprint at na siya ay magnanakaw ng kanyang katawan upang makalusot sa koponan at lansagin ang mga ito mula sa loob. Ngunit wala silang tiwala kay Laura kaya tinurak nila siya, at habang nasa sasakyan ay nagising siya kaya muli nila siyang tinurak. Nakabawi sila sa aksidente at pinalibutan sila ng fog. Sinabi ni Shelly kay Rita na hindi pa huli ang lahat para iligtas si Laura kaya tumakbo siya palayo habang sinusundan siya ng iba pang grupo sa ulap. Dumating si Jane sa matamis na tindahan at nakita ang iba pang mga persona na nakahiga sa mga kama na gumuho. Sinubukan ni Jane na ma-access ang underground kanina ngunit nahuli ito at ginawa niya ang koneksyon na kung aalis sila sa underground lahat ay babagsak.
Gayunpaman, hindi aalis si Dr. Harrison dahil ayaw niyang isuko ang kontrol kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan. Dahil sa mga opsyon, nakipagkasundo si Jane na isuko ang pangunahin kung kukumbinsihin niya silang bumalik sa underground. Nalaman ni Hammerhead kung ano ang nangyayari kaya binigyan niya ng pagkakataon si Jane na tumakas at ayusin ang mga bagay. Sinimulang salakayin ng pulang uod si Larry ngunit sinabi sa kanya ng ibang babae na kung hindi ito sumanib sa kanya, mamamatay ito. Sinabi ni Vic kay Larry na pagkakataon na niya na yakapin ang pag-ibig ngunit masyadong makapangyarihan ang mga bendahe kaya't bumalik sila sa kanyang silid at muling sumubok. Ang sanggol na negative spirit ay pumapasok sa kanya at siya ay nahimatay. Inilipat ng utak ni Cliff si Laura sa isang maginhawang inilagay na higanteng pulang robot. Kahit papaano, nahanap nila ang utak na tumatakbo sa bago niyang katawan kaya naapakan siya. Pinahinto ni Cliff ang robot sa pamamagitan ng pagsigaw ng ilang beses na huminto at nag-assimilate ng kontrol, kaya lumipad si Laura. Bumalik siya sa lumang hideout at natuklasan ang isang lihim na silid kung saan itinago ni Rita ang time machine. Pinag-iisipan niya kung gaano kalayo sa nakaraan ang isang listahan ng mga bagay na gusto niyang baguhin. Pumunta sila sa labas upang tingnan ang mga dagandong ngunit si Laura na lang ang muling na amnesia. Sinimulan niyang basahin ang kanyang tala at iyon ay nang umuwi si Cliff pagkatapos humingi ng tawad kay Clara para sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit sinabi niyang hindi siya maaaring tumigil at dumiretso siya sa Clover 10. Si Vic ay nagsimulang tumakbo pagkatapos ng higanteng robot upang gawin ang hindi ko alam. Ginagawa ng negative man ang kanyang epatbibo para lang bumagsak at mabura. Lumipad si Jane sa robot at sinubukan ang lahat ng mga pindutan at mga lever upang ihinto ang Megazord ngunit na-activate ang self-destruct. Hindi niya mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang sarili kaya niyakap na lang niya ang kanyang utak. Ang dulo ng tala ay nagsasabi kay Laura na tabyusin ang sarili kaya nagpasya siyang tumalikod at tulungan ang koponan ngunit nagpakita si Rita at sinakaw siya pagkatapos patayin ang utak ng mas maaga sa araw na iyon. Ang mga nakakasakal na tao ay nagpapabalik sa kanilang mga alaala at sinabi niya kay Rita na hindi ito katumbas ng halaga, at ito ay sobrang epektibo dahil si Rita kahit papaano ay nag-teleport sa Clover 10 upang pigilan si Cliff at kahit papaano ay napigilan nito ang pagsira sa sarili. Kasunod nito, pinag-rally ni Rita ang koponan para maging mga superhero at gusto ni Laura ng pangalawang pagkakataon kaya hiniling niyang sumali. Sa TV ay nakita nila ang isang higanteng halimaw sa karagatan ngunit si Jane ay nahimatay kaya ang fleeting ay walang pagpipilian. Oras na para isuko ni Jane ang primary. Pumasok sila sa loob ng Cliff at nilagyan ng label ang kanilang mga sarili, isinulat ni Vic ang master plan, inactivate ni Rita ang time machine, at nananatili si Cliff habang naguhukay sila sa lupa. Maraming salamat po sa panonood.